Sa mga nakaraang pag-aaral natin sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, nakita natin kung paano ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at otoridad. Sa chapter 2 verse 13 hanggang 17, tinawag si Levi, isang maniningil buwis, para maging alagad. At ang kasunod na tagpo ay nakita natin si Jesus na kumakain kasama ang mga maniningil buwis na mga itinuturing ng lipunan na makasalanan. At sa tagpo pong iyon, nagpahayag ng pagtutol ang mga religious leaders. Hindi nila matanggap na ang isang guro o rabbi nakikisalamuha sa mga taong itinuturing nilang marumi. Sa pagpapatuloy po ng salaysay ni Marcos, isa na namang tanong na kanilang ibinabato kay Jesus. Hindi na tungkol sa pagkain o kaya hindi na tungkol sa pakikisalo sa mga makasalanan, kundi tungkol naman sa pag-aayuno o fasting. No, a question about fasting. Linawin po natin ang pinagmulan ng tanong ng mga Fariseyo tungkol sa pag-aayuno. At gaya po ng madalas nating makita sa Ebanghelyo ni Marcos, ang tanong ng mga Fariseyo nagiging pagkakataon upang ihayag ni Jesus ang isang mahalagang katotohanan. Hindi lamang tungkol sa pag-aayuno, kundi tungkol din sa pagdating ng bagong tipan na dala ni Jesus. Bagong buhay sa ilalim ng bagong tipan. Pag-aralan po natin ito mula sa Ebanghelyo ni Marcos, chapter 2, verse 18 hanggang verse 22. Ang mga salinang Biblia na atin pong gagamitin, ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Basahin po natin ang Marcos chapter 2, verse 18 hanggang verse 22. Noon ay nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Fariseyo. Sila'y lumapit at sinabi sa kanya, bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Fariseyo? Ngunit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad. Sinabi sa kanila ni Jesus, maaari bang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan samantalang ang lalaking ikakasal ay kasama pa nila? Habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal, hindi sila maaaring mag-ayuno. Ngunit darating ang mga araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at kung magkagayoy, mag-aayuno sila sa araw na iyon. Walang nagtatagpi ng matibay na tela sa damit na luma. Kapag gayon, babatakin ng itinagpi ang bago mula sa luma at lalong lalaki ang punit. Walang naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlang balat. Kapag gayon, papuputokin ng alak ang mga balat at matatapon ang alak at masisira ang mga sisidlang balat. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa mga bagong sisidlang balat. Alalahanin po natin ang background ng pag-aayuno ng mga Israelita. Sa lumang tipan po, iniutos ng Diyos ang pag-aayuno sa araw ng pagtubos. At bukod sa pag-aayunong iniutos sa araw ng pagtubos, makikita rin sa Old Testament ang iba't ibang pagkakataon ng pag-aayuno bilang tugon ng Israel sa mga panahon ng pagpapakumbaba, panahon ng pagsisisi at taimtim na paghahanap nila sa Diyos sa pananalangin. Ngayon, pagdating o pagsapit ng panahon ni Jesus, ang ilang kaugaliang panrelihiyon na hindi na iniutos sa kautusan o sa lumang tipan, naging bahagi na ng pamumuhay at pagtuturo ng mga Pariseyo. Isa rito yung pag-aayuno na kanilang isinasagawa. Halimbawa, ipinagmamalaki ng Pariseyo sa Lucas chapter 18 verse 12 na siya ay nag-aayuno ng 2 ulit sa isang sanglinggo. Hindi ito iniutos ng Diyos o maging sa kautusan ni Moises. Tradisyon lamang ito na bahagi ng gawaing panrelihiyon nila. Kaya nang makita nilang ang mga alagad ni Jesus hindi sumusunod sa kanilang nakasanayan, muli nilang kinwestiyon si Jesus. Ngayon po, na malinaw na sa atin ang pinagmula ng tanong tungkol sa pag-aayuno, pag-aralan natin at unawain ang tugon ni Jesus. At mapapansin nating hindi niya agad sinagot kung dapat bang mag-ayuno o hindi. Sa halip po, ginamit ni Jesus ang tanong na bakit dapat bang mag-ayuno sila o hindi? Ginamit iyon ng Panginoon upang ihayag ang isang mas malalim na katotohanan
tungkol sa kanyang pagdating at sa bagong tipan na kanyang itatatag. Sa tugon po ni Jesus, makikita natin ang tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa bagong buhay na dala o dinala niya. At bago nga po natin tingnan ang sagot ni Jesus, unahin muna nating pansinin ang tanong na ibinato sa kanya ng mga Pariseo sa talatang 18. Bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Pariseo? Ngunit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad. No? Your disciples do not fast. Pansinin po nating mabuti ang tanong. Hindi nila tinatanong kung tama ba ang pag-aayuno. Sa halip ang tanong po ay, bakit iba ang ginagawa ng mga alagad ni Jesus? Ipinapakita nito na ang kanilang sukatan, yung sukatan po ng mga Pariseo sa kabanalan ay yung nakikita nilang ginagawa o nakasanayan ng mga Pariseo. Ang tanong na ito, sinagot ni Jesus at itinuro kung ano yung dahilan, kung bakit iba ang sitwasyon ng kanyang mga alagad kumpara sa ginagawa ng mga Pariseo. Sa unang punto po ng ating aralin, ang pagdating ng Mesyas ay panahon ng kagalakan, hindi pagluluksa. Itinuro ni Jesus na ang kanyang pagdating, ang Mesaya po, ang Panginoong Jesus na dumating, nagdala ng isang panahon ng kagalakan. Upang ipaliwanag ito, gumamit si Jesus ng isang larawang madaling maunawaan ng mga tao nung panahong ito sa tagpong ating pinag-aaralan. Ano po yung larawan na ginamit ng Panginoong Jesus? Larawan ng isang kasalan. Sinagot ni Jesus ang tanong ng mga Pariseo, hindi sa pamamagitan ng pakikipagtalo tungkol sa pag-aayuno, kundi sa pamamagitan ng isang ilustrasyon. Basahin po muli natin ang talatang 18. Sinabi sa kanila ni Jesus, maaari bang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang lalaking ikakasal ay kasama pa nila? Habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal, hindi sila maaaring mag-ayuno. Sa halip po na pag-usapan ng direkta ang pag-aayuno, dinala ni Jesus ang isip ng mga nagtatanong sa kanya sa isang kasalan. Pag-isipan po natin, bakit kasalan? Sa kultura po ng mga Hudyo, lalo na sa panahong ito, panahon na pinag-aaralan natin ng tagpong ito, ang kasalan, isa sa pinakamasayang okasyon at pagdiriwang sa isang pamilya sa kultura ng mga Hudyo. Ang kasalan po ay selebrasyon nila at hindi maikling seremonya lamang ito. Kadalasan, tumatagal ito ng mga ilang araw. Ang kasalan ay panahon ng kagalakan na ng ilang araw na pagsasama-sama, pagdiriwang nila. Na sa ganitong okasyon, sa kasalan, hindi po angkop ang pinag-uusapang ayuno o pag-aayuno. Ang pag-aayuno nga po sa kasulatan, karaniwang kaugnay sa pagpapakumbabayan sa harap ng Diyos, nakaugnayan sa pagdadalamhati dahil sa kasalanan o kaya taimtim na paghahanap sa Diyos. Samantalang ang kasalan, hindi panahon ng pagluluksa, kundi panahon ng pagdiriwang. Ang tanong dito ng Panginoong Hesus, maaari bang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan samantalang ang lalaking ikakasal ay kasama pa nila? Ang inaasang sagot sa tanong na ito ay hindi. Hindi maaaring mag-ayuno. Hindi dahil ipinagbabawal ang pag-aayuno, kundi dahil hindi iyon angkop sa sitwasyon. Kaya hindi katakataka na ang mga alagad ni Jesus hindi nag-aayuno. Ang kasalan, panahon nga po ng kagalakan. Habang naroon ang lalaking ikakasal, ang tamang tugon ng mga abay ay makibahagi sa kagalakan ng kasalan. Dito po, pinapakita ni Jesus na may kakaiba sa panahong kanilang kinabibilangan. Sa halip na itoon ang pansin sa simpleng tanong kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad, itinuro ni Jesus ang mas mahalagang katotohanan. Ang nangyayari sa panahong iyon ayon sa plano ng Diyos. Hindi nila nauunawaan na ang pagdating ng Panginoong Hesus, ang pagdating ng Mesyas, ay hudyat ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng pagtubos. Hindi naunawaan ng mga Pariseo yun.
Dito natin nakikita ang napakahalagang katotohanan sa ilustrasyong ito. Ang lalaking ikakasal, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Bagaman din niya ito tahasan o direktang sinasabi, pero malinaw sa kabuuan ng sagot ng Panginoon na siya ito sapagkat ang buong ilustrasyon umiikot sa kanyang presensya bilang dahilan kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad. Sa Old Testament po, ang Diyos ang inilalarawan bilang asawa ng kanyang bayan. Ngayon, ginamit ito dito ni Jesus, yung larawang yon, upang ilarawan ang kanyang sarili. Ipinapakita ng Panginoong Jesus na ang pinakahihintay na panahon ng pagliligtas nangyayari at dumating na sapagkat narito na ang Mesyas. Sa madaling salita po, ang presensya ni Jesus ang dahilan kung bakit iba yung sitwasyon nung kanyang mga alagad sa mga Pariseo. Hindi sila tumatanggi sa pag-aayuno. Sa halip, ang panahon o sitwasyon ng mga alagad ni Jesus hindi angkop sa pag-aayuno dahil kasama nila si Jesus. Kasama nila yung lalaking ikakasal. Pinapakita nito na si Jesus hindi lamang po isang magaling na guro o rabi o propeta, kundi siya ang katuparan ng ipinangakong Mesyas. At ang pagdating ni Jesus, panahon ng katuparan, hindi panahon ng pagluluksa. Panahon ng pagdiriwang, hindi panahon ng kalungkutan. Kaya hindi nag-aayuno sa tagpong ito ang mga alagad. At sa pagpapatuloy ni Jesus, sinabi niya sa kasunod na talata, ngunit darating ang mga araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at kung magkagayoy, mag-aayuno sila sa araw na iyon. Sa puntong ito, nagkaroon ng malaking pagbabago sa direksyon ng kaisipan o nagkaroon ng pag-iba ng damdamin at pananaw. Mula sa kasiyahan ng kasalan, binanggit dito ni Jesus ang araw na kukunin ang lalaking ikakasal. At hindi ito pangkaraniwan. Nagpapahiwatig ito na hindi basta kusang pag-alis yung kukunin, kundi may kasamang marahas na pagkuha. Sabi dito, the bridegroom will be taken away from them. Ito po ang unang pahiwatig sa Ebanghelyo ni Marcos tungkol sa pagdurusa at tungkol sa kamatayan ni Jesus. Hindi mananatili sa panahong ito ang kasiyahan. Darating ang krus, darating ang kanyang kamatayan. Ngunit hindi magtatapos ang kwento sa kamatayan sapagkat si Jesus muling bubuhayin ng Diyos. Gayunman, dito sa bahaging ito natin pinag-aaralan, ang tinutukoy dito ni Jesus, yung nalalapit niyang pagdurusa at pag-alis sa piling ng kanyang mga alagad. Darating ang panahon na hindi siya pisikal na kasama o makakasama ng kanyang mga alagad. At sa panahon na yon, magiging angkop na ang pag-aayuno. Hindi bilang ritual upang maging matuwid, kundi bilang pagpapakumbaba at pananabik sa Panginoon. So sa talatang ito, pansinin nating mabuti, hindi sinabi ni Jesus na ang pag-aayuno ang magbibigay ng katuwiran sa tao. Ang punto lamang dito, ang kaangkupan ng pag-aayuno ayon sa sitwasyon. Habang kasama nila ang Mesyas, angkop ang magalak. Kapag dumating ang panahon ng kanyang pag-alis o he will be taken away, magkakaroon din ng panahon ng pag-aayuno. Mahalagang paalala po ito sa atin dahil pagkaminsan nahulog din tayo na parang mga Pariseo na sinusukat natin yung spiritualidad ng tao batay lamang sa mga panlabas na pagkilos o kaya panlabas na gawain. Na iniisip ng ilan sa atin na mas banal ang isang tao kapag mas marami siyang ginagawang religious activity katulad ng mahabang panalangin o kaya mas madalas na pag-aayuno. Ngunit dito po, pinapakita ng Panginoong Hesus na ang sentro ng tunay na pananampalataya, hindi yung ritual o hindi yung mga gawaing panrelihiyon, kundi ang sentro, ang relasyon sa Kanya.
Ipinakikita rito ng Panginoong Hesus na ang tunay na pananampalataya hindi nagsisimula sa mga tradisyon o ritual o gawaing simbahan, kundi isang tamang relasyon kay Jesus. Ang mga gawaing espiritual po tulad ng panalangin at pag-aayuno may lugar sa buhay ng mananampalataya. Ngunit, hindi po iyan ang pundasyon ng ating pagtanggap sa Diyos. At hindi iyan ang pundasyon ng pagtanggap sa atin ng Diyos. Kundi ang pundasyon po, si Kristo at ang kanyang natapos na gawain. At kung tunay nating nakikilala si Jesus, may dahilan tayong magalak. No? May dahilan na tayo ay dapat na magdiwang sapagkat ang Mesyas po ay dumating na. Tinupad ang gawain ng pagtubos at sa pamamagitan niya, mayroon tayong pakikipagkasundo sa Diyos. At ang pagkakaroon ng pagkakasundo sa Diyos, yan ang kagalakang hindi kayang ibigay ng anumang ritual o anumang tradisyon at ng mga religious activities na inimbento ng mga tao. At yung pagkakaroon ng pagkakasundo sa Diyos na nagbubunga ng kagalakan ay hindi rin kayang alisin ng anumang pagsubok. Dito sa ating kwento, hindi pa nagtapos ang paliwanag ng Panginoong Hesus. Kung ang unang ilustrasyon ay ipinaliwanag niya kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad sa panahong yon, ang susunod namang paglalarawan ay magpapakita na ang pagdating ni Hesus hindi lamang nagdala ng isang bagong panahon, kundi ng isang bagong kaayusan sa plano ng Diyos. Kaya gumamit muli si Jesus ng isa pang larawang pamilyar sa mga nakikinig sa Kanya. Isang bagong tela at isang lumang damit. Ito yung ikalawang punto sa ating aralin. Hindi maaring pagsamahin ang bago at ang luma. Basahin natin muli ang talatang 21. Walang nagtatagpi ng matibay na tela sa damit na luma. Kapag gayon, babatakin ng itinagpi ang bago mula sa luma at lalong lalaki ang punit. Muli, gumamit ang Panginoong Hesus ng isang ilustrasyong madaling maunawaan ng kanyang mga tagapakinig. Na sa panahon nilang ito, mahalaga ang bawat kasuotan na hindi basta-basta itinatapon ang damit kapag ito ay napunit. Sa halip, kapag napunit yung damit, tinatahi upang magamit pa. Ganon din po yan hanggang sa panahon natin ngayon. Sinasabi dito ni Jesus, walang taong kukuha ng bagong tela para itagpi sa lumang damit. Bakit daw po? Sapagkat ang bagong telang hindi pa nagagamit o hindi pa nalalabhan, uurong. Kapag itinagpi ito sa lumang damit, hihilahin ito ang lumang tela. At lalo lang lalaki yung punit. Sa halip na maayos yung sira, mas lalaki pa yung punit. Inilalarawan ni Jesus na hindi maaayos ng bagong tela ang lumang damit. Ngunit ang layunin po dito ng Panginoon, hindi magturo tungkol sa tela, hindi magturo tungkol sa pananahi. Merong mas malalim na katuruan ang Panginoong Hesus dito. Hindi lamang tungkol sa pananahi, kundi tungkol ito sa pagdating ng Mesyas. Tungkol ito sa kanyang pagdating. Ang ibig sabihin po ng ilustrasyong ito ay ang bagong tela sumasagisag sa bagong gawaing isinasagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang bagong tela, larawan ng bagong gawaing isinasagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Samantalang yung lumang damit, kumakatawan sa dating kaayusan na hindi na maaring manatiling ganun na lamang kapag dumating na ang katuparan kay Kristo. Sa context po ng Marcos chapter 2, ang mga Pariseo patuloy na kumakapit sa kanilang dating paraan ng pag-unawa sa kautusan at patuloy silang kumakapit sa kanilang mga tradisyon. Kaya hindi nila maunawaan ang bagong gawaing ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi naman sinabi ni Jesus na mali yung kautusan ng Diyos para sa Israel. Sa katunayan, sabi pa nga niya sa Mateo chapter 5 verse 17,
Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. So para sa mga Hudyo, particular po sa mga Pariseo, ang problema hindi yung kautusan, kundi ang problema yung paraan ng pag-unawa at paggamit ng mga Pariseo sa kautusan. Sa halip po na kilalanin ang kautusan bilang gabay patungo sa Mesyas, sa halip na maunawaang ang kautusan ay nagpapahayag sa pagdating ng Mesyas, ginawa nilang pundasyon ang kautusan. Ginawa ng mga Pariseo na pundasyon para sa kanilang sariling katwiran at dinagdagan pa ng sarili nilang mga tradisyon at mga sarili nilang alituntunin. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 3, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Kaya nang dumating si Jesus, hindi nila tinanggap. Hindi nila matanggap si Jesus. Sa halip po natanggapin ang bagong gawaing ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, patuloy silang kumapit sa dati nilang paraan ng pag-unawa at pagsasabuhay ng kanilang relihiyon. Pinapakita ni Jesus na hindi na yon maaari. Dahil hindi siya dumating upang maging isang dagdag sa lumang kaayusan. Na hindi dumating si Jesus para ayusin lamang ang isang sirang sistemang panrelihiyon. Hindi po, kundi dumating si Jesus upang tuparin ang layunin ng Diyos sa pagtatatag ng bagong tipan. Ganyan po ang mensahe ng ating main verse, pagtatatag ng bagong tipan, ang pagdating ng Jesus. Hindi maaring tahiin ang bagong tela sa lumang damit. Hindi dahil may depekto yung bagong tela, hindi dahil may problema yung bagong tela, kundi dahil hindi ito akma sa lumang damit. Gayon din po ang bagong tipang itinatatag ni Kristo. Hindi maaring ipilit sa lumang paraan ng pag-iisip na tumatangging tanggapin si Jesus. Hindi maaring pagsamahin ang lumang sistemang umaasa sa sariling katwiran at yung bagong tipang nakasentro kay Kristo. Hindi pwedeng pagsamahin. Sapagkat ang resulta niyan, hindi pagkaayos, kundi lalo pang pagkasira. Base sa ilustrasyong ito na ginagamit ng Panginoong Hesus. At ang katotohanan ito, mahalaga maging sa panahon natin ngayon. Kasi may mga tao ngayon, gustong idagdag lamang si Jesus sa kanilang dating pamumuhay. Nais nilang manatili sa kanilang sariling paraan ng pagiging matuwid at idagdag lamang si Kristo kapag kailangan at gusto nila. May iba naman nagtitiwala sa mga ritual, may nagtitiwala sa mga tradisyon, o kaya nagtitiwala lamang sa sariling kabutihan at iniisip na sapat na yung mga yon kung isasama o idadagdag lamang si Jesus sa lahat ng pinagkakatiwalaan nilang tradisyon, kultura o kaya sariling kabutihan. Pero hindi po yon ang mensahe ng bagong tipan at mensahe ng Ebanghelyo. Hindi dumating si Kristo para maging isa lamang bahagi o kaya karagdagan lamang sa ating buhay. Hindi po ganon. Paalala sa atin mga kapatid, si Jesus ang sentro ng bagong buhay. Hindi siya isang panagpi na idinadagdag sa lumang pamumuhay. Hindi. Si Jesus ang nagdadala ng ganap na pagbabago. Ganito po ang itinuturo ni Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang Ebanghelyo, hindi simpleng pagpapaganda o basta pag-aayos ng lumang buhay. Ito ay bagong buhay na ibinibigay ng Diyos para sa mga sumasampalataya kay Kristo. Mga kapatid, maaaring kilala natin si Jesus sa ating isip, pero yung tanong po, siya ba ang sentro ng ating buhay? Or isa lamang si Jesus sa idinadagdag natin sa buhay natin? Or idinadagdag lang natin siya kapag kailangan natin siya?
Idinadagdag lang ba natin si Jesus sa ating dating paraan ng pamumuhay? O tunay nating kinikilala na siya ang Panginoon na nagdadala ng bagong buhay. At lahat o ang sino mang nasa Kanya ay isang bago na. Na kung ang sino man ay nasa Panginoon ay bago na ang lahat. Ang salita po at mensahe ng Panginoon ay dumarating sa atin sa maraming kaparaanan. At isa na itong gawain nating ito na sa mga ganitong pagtitipon, dumarating sa atin ang salita at mensahe ng Panginoon. May panawagan para sa atin. Hindi tayo tinatawag ni Jesus para maging relihiyoso lamang. Tinatawag tayo ng Panginoon sa isang ganap na pagbabago ng buhay sa ilalim ng paghahari ng Panginoong Hesus. At hindi pa po rito nagtatapos yung paliwanag ng Panginoong Hesus. Kung ipinakita ng ilustrasyon ng bagong tela at lumang damit na hindi maaring pagsamahin ang bago at ang luma, gumamit ngayon ng isang larawan pa si Jesus upang higit pang linawin ang katotohanan ito. Hindi na tungkol sa tela at damit, kundi tungkol naman sa bagong alak at sa mga sisidlang balat. Sa ilustrasyong ito, bagong alak at sisidlang balat, makikita at mas maididiin sa atin na ang bagong tipan na dinala ni Kristo ay hindi lamang nagdadala ng bagong kaayusan, kundi nangangailangan talaga ito ng bagong buhay. Yan po ang makikita natin sa ikatlo at huling punto. Ang bagong tipan ay nangangailangan ng bagong buhay. Basahin po muli natin ang verse 22. Walang naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlang balat. Kapag gayon, papuputukin ng alak ang mga balat at matatapon ang alak at masisira ang mga sisidlang balat. Isa pang ilustrasyong pamilyar sa kanyang mga tagapakinig. Nung panahong ito, ang alak, hindi katulad ng mga lalagyan natin ngayon na gawa sa salamin. Mga bote. No? Karaniwan po, ang alak sa panahon nilang ito, inilalagay sa sisidlang gawa sa balat ng hayop. Kapag bago ang sisidlan, nababanat yon. Kaya kapag tumatagal naman, ang balat tumitigas. Nawawala yung kakayahang maunat. Samantalang kapag bago yung alak, nagkakaroon niya ng fermentation, umaalsa. So, kailangan ng espasyo. Kaya kapag bago yung sisidlan, mauunat yung sisidlang balat. Kasi sa fermentation, umaalsa yung alak. Ngayon, kung ilalagay ang bagong alak sa lumang sisidlan na matigas na, hindi kakayanin ng lumang sisidlan yung paglawak o pag-alsa ng alak. Ang magiging resulta nun, pareho silang masisira. Mapupunit o puputok yung sisidlan, matatapon naman yung alak. Parehong mawawala. Anong ibig sabihin yan? Hindi pagtuturo tungkol sa pag-imbak ng alak o kaya paggawa ng alak, no? May mas malalim na ipinapahayag si Jesus. Ang bagong alak, sumasagisag sa bagong kaayusan na dinala ni Kristo. Ang lumang sisidlan, larawan naman ng lumang sistemang panrelihiyon. Ito yung tumatangging tanggapin yung katuparan ng layunin ng Diyos kay Kristo sa pamamagitan ni Kristo. Katulad po ng naunang paglalarawan, ipinapakita dito ni Jesus na ang bagong gawain na isinasagawa ng Diyos sa pamamagitan niya, hindi maaaring ipilit sa lumang kaayusang tumatangging tanggapin ang katuparan ng plano ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi pwedeng pagsamahin. Hindi po sapat na magkaroon lamang ng kaunting pagbabago. Hindi sapat na dagdagan lamang ng ilang bagong aral ang lumang paraan ng pag-iisip. Ang pagdating ni Kristo, nagdadala ng isang bagong tipan. At ang bagong tipan,
nangangailangan ng bagong buhay. Hindi bagong relihiyon. Hindi panibagong hanay ng mga ritual o mga tradisyon, kundi bagong buhay, pagkakaroon ng bagong puso. Basahin po natin at pagbulay-bulayan ang ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Jeremiah chapter 31, verse 31 hanggang 33. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga nuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Sa mga talatang binasa natin, hindi sinabi ng Diyos na aayusin lamang niya ang lumang tipan. Hindi rin niya sinabi na magdaragdag lamang siya ng ilang panibagong kautusan. Ang sinabi po, verse 31, no, na ako'y gagawa ng panibagong tipan. I will make a new covenant. At paano ito gagawin ng Diyos? Sinasabi dito sa verse 33, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso. Ang kautusan ng Diyos, ilalagay sa puso ng kanyang bayan. Mapapansin po natin dito ang pangako ng bagong tipan. Hindi lamang tungkol sa pagbabago ng mga kautusan, kundi ang pangako ng bagong tipan ay tungkol sa pagbabago ng tao mismo. Ganito rin ang ipinangako ng Diyos sa Ezekiel. Nabasahin natin itong Ezekiel chapter 36 verse 26 hanggang 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Ito ang ipinangako ng Diyos. Isang bagong tipan kung saan ang Diyos ay nagbibigay ng bagong puso at inilalagay ang kanyang espiritu. Para saan po? Upang ang kanyang bayan ay mamuhay sa pagsunod sa kanya, sa pagsunod sa Diyos. Hindi lamang ito panlabas na pagbabago. Hindi lamang pagbabago ng relihiyon, kundi pagbabago talaga ng pagkatao. Pagbabagong nagmumula sa puso. At ito ang hindi kayang gawin ng lumang kaayusan. Ito ay ginagawa ng Diyos. Ang pagkakaroon ng bagong puso, ginagawa ng Diyos sa ilalim ng bagong tipan. Mga kapatid, dito natin nakikita ang kaibahan ng relihiyon at ng ebanghelyo. Ang relihiyon po nagsisikap baguhin ang tao mula sa labas, samantalang ang ebanghelyo binabago muna ang puso. Ang relihiyon nakatuon sa mga ritual. Ang ebanghelyo nakatuon kay Kristo. Ang relihiyon umaasa sa kakayahan ng tao. Ang ebanghelyo umaasa sa biyaya ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa mga bagong sisidlang balat. Pinapakita dito ng Panginoon na ang bagong tipang kanyang itatatag, hindi lamang magdadagdag ng bagong mga tuntunin, kundi ito ay magbubunga ng mga taong binago ng Diyos. Ito po yung dahilan kung bakit hindi sapat yung pagiging relihiyoso lamang. Maaring regular tayong or aktibo tayong dumadalo sa mga pagsamba, sa mga pagtitipon. Maaring marami tayong or marunong tayong manalangin, maraming oras tayong
maglaan ng pananalangin at nagbibigay tayo, maaring nag-aayuno pa tayo. Ngunit kung hindi pa binabago ng Diyos ang ating puso sa pamamagitan ni Kristo, wala pa rin yung tunay na buhay na ipinangako ng bagong tipan. Ang mabuting balita sa ating lahat na nakikinig sa araling ito ay dumating si Jesus upang itatag ang bagong tipan. Itinatag niya ang bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa kanyang kamatayan at sa muling pagkabuhay, binuksan ni Jesus ang daan patungo sa Ama. Binuksan ni Jesus upang ang mga nagsisisi at ang mga sumasampalataya sa Kanya ay mapatawad, magkaroon ng bagong puso at tumanggap ng bagong buhay. Ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, itong binasa natin kanina, basahin natin muli, 2 Corinto chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Hindi tayo iniligtas ng mga ritual, maging ng simbahan, o ng mga gawaing parelihiyon. Hindi tayo iniligtas ng ating mabuting gawa. Dahil ang nagliligtas ay si Kristo lamang. At ang sino mang tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi lamang bibigyan ng bagong relihiyon, kundi binibigyan siya ng Diyos ng bagong puso at ng bagong buhay. So mga kapatid, sa pag-aaral natin sa Marcos chapter 2 verse 18 hanggang verse 22, nakita natin ang tanong ng mga Pariseo tungkol sa pag-aayuno ay naging pagkakataon upang ihayag ni Jesus ang isang napakahalagang katotohanan tungkol sa kanyang pagdating. Una po, ang pagdating ng Mesyas ay panahon ng kagalakan, hindi pagluluksa. Habang kasama ng mga alagad si Jesus, naroon yung katuparan ng pangako. Pangako ito ng Diyos. Ang kanilang kagalakan hindi nakabatay sa mga ritual, kundi yung kagalakan nila nakabatay sa presensya ng Mesyas. Kalawa, hindi maaring pagsamahin ang bago at ang luma. Hindi dumating si Kristo para idagdag lamang sa lumang paraan ng relihiyon. Hindi dumating si Kristo para pagandahin lamang ang sistemang nakasentro sa sariling katuwiran. Dumating po si Jesus upang tuparin ang layunin ng Diyos at itatag ang bagong tipan. Number 3, ang bagong tipan ay nangangailangan ng bagong buhay. Hindi sapat ang pagbabago sa panlabas na gawain. Ang kailangan ng tao, bagong puso, bagong buhay, na tanging ang Diyos po lamang ang makapagbibigay sa pamamagitan ni Jesus. Ito ang malaking pagkakaiba ng relihiyon at ng ebanghelyo. Again, ang relihiyon po nakatuon sa kung anong kayang gawin ng tao para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Yun yung focus ng relihiyon. Pero yung ebanghelyo nakatuon sa ginawa ni Kristo para iligtas ang tao. Ang relihiyon naglalagay ng diin sa panlabas na pagsunod. Pero yung bagong tipan nagsisimula sa pagbabagong ginagawa ng Diyos sa puso ng tao. Kaya po ang tanong sa bawat sa atin, hindi lamang kung relihiyoso ba tayo, kundi tayo ba ay tunay ng binago ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Maring matagal na tayong dumadalo sa mga pagsamba. Maring ang marami na tayong alam tungkol sa Biblia. Maring marami tayong ginagawang iba't ibang gawaing spiritual. Pero kung hindi pa natin lubos na isinusuko ang buhay natin kay Kristo, kung hindi pa tayo sumasampalataya sa Kanya bilang Panginoon natin siya at tagapagligtas, hindi pa natin nararanasan ang bagong buhay na ipinangako ng Diyos. Ang mabuting balita po ay ito. Ang Panginoong Jesucristo nagtatag ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ng kanyang muling pagkabuhay. Ang sino mang nagsisisi sa kanyang pagkakasala at mga kasalanan at sumasampalataya kay Kristo, pinatatawad ng Diyos. Binibigyan ng bagong puso at nagsisimulang mamuhay sa ilalim ng paghahari ni Jesus. Kaya po kung tayo ay tunay na kay Kristo, huwag na tayong bumalik
sa pag-asa sa mga ritual o kaya mga tradisyon o kaya sariling kabutihan o gawang tao lamang. Sa halip po, mamuhay tayo araw-araw sa kagalakan. Mamuhay tayo araw-araw sa kalayaan at sa pagsunod na bunga ng bagong buhay na tinanggap natin sa ilalim ng bagong tipan. Ang tanong po ng mga Pariseo kay Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad, sa sagot po ng Panginoon, itinuro niya ang higit na mahalagang tanong. Hindi kung gaano tayo ka-relihiyoso, lalo na sa panlabas lamang, kundi kung tayo ba ay bahagi na ng bagong tipan na itinatag ni Kristo. Sapagkat ang tunay na issue po, hindi kung gaano karami ang ating alam at kung gaano karami ang ginagawa nating tradisyon at ritual, kundi kung tayo ba ay binibigyan na ng Diyos ng bagong puso sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. So ito po ang mensahe ng Marcos chapter 2, verse 18 hanggang verse 22. Ang pagdating ni Kristo, hindi simpleng pagdaragdag sa lumang relihiyon, kundi ang pagdating ni Kristo ang pasimula ng bagong buhay sa ilalim ng bagong tipan.